Korte Suprema, dumulog kami roon upang questionin ang legalidad, ang constitutionality ng 2025 budget. Attorney Vic Rodriguez nagbigay ng impormasyon patungkol sa kanilang isinampang kaso sa Korte Suprema. Matapos nga naisampa nila Attorney Vic Rodriguez ang mga kaso sa Korte Suprema, marami ang nagtatanong kung kailan ang magiging resulta ng kanilang kaso laban sa unconstitutional na national budget. Una nang sinabi ni PBBM na kung sakaling paboran ng Korte Suprema ang kanilang mosyon na ipawalang bisa ang General Appropriation Act dahil sa hindi naging tamang proseso nito ay ang tugon ng Presidente ay baka tuluyang mag-shutdown ang government agency sa buong bansa. Isa raw itong pananakot dahil baka maapektuhan ang desisyon ng Korte Suprema dahil una nang sinabi ng Malacanang sa ginawang interview kay Executive Secretary Lucas Bersamin na imposible raw na magdesisyon ang Korte Suprema ng basta-basta na lamang dahil tama naman raw ang naging proseso ng General Appropriation Act. Sinabi naman ni Attorney Vic Rodriguez na hindi magsasara ang gobyerno bagkus ang gagamitin ang reenacted budget sa taong 2024 upang magpatuloy ang galaw ng gobyerno. Una nang sinabi ni PBBM na magsasara ang buong gobyerno kung sakaling paboran sila ng Korte Suprema. Ang sagot ni Attorney Vic dito ay tumahimik raw muna si PBBM at huwag magsalita ng kung ano-ano na makakaapekto sa desisyon ng Korte Suprema. Ngayon ang katanungan ng karamihan kung ano na ba ang naging hakbang ng Korte Suprema sa kanilang inihain na likramo ay ipinaliwanag ni Attorney Vic Rodriguez ang mga proseso dito. Pinakauna kaya nila ito ginawa dahil malaki raw ang ibinawas sa budget ng Department of Education. Kung kaya't unconstitutional ang budget dahil sa ating konstitusyon, dapat ang pinakamalaking budget ay nasa sektor ng edukasyon. Pangalawa dito ay ang budget ng PhilHealth na siyang lubos na kinakailangan ng mga mamamayan na nasa mababang antas ng pamumuhay na siyang nakatutulong sa mga mahihirap. Bakit raw binawasan ng ganong kalaki ang budget? Samantala hinihintay pa ni Attorney Vic ang desisyon ng Korte Suprema. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Maraming salamat at alam ho ninyo, dami kong nakakausap ng mga ordinaryong Pilipino at nakakatuwa dahil naiaangat natin yung level ng diskurso at ito na nga pinag-uusapan natin ang budget. Minabuti at minarapat namin ni Congressman Sid Ungab na dalhin sa Korte Suprema, dumulog kami roon upang questionin ang legalidad, ang constitutionality ng 2025 budget. Sa mga grounds na sumusunod. Unang-una, unconstitutional na bigyan nila ng zero funding yung PhilHealth sapagkat yung PhilHealth may pinagkukuhaan ng special purpose fund yan. Katulad nung share niya doon sa sin taxes levied on tobacco, sigarilyo, alak at yung mga gumagamit ng matatamis, yung mga sweetened beverages. 80% yan automatic popondohan yung Republic Act 11223 o yung Universal Healthcare Law, kasali dyan ang PhilHealth. Kanya hindi pwedeng bigyan ng zero budget ang PhilHealth. Pangalawa, higit na malaki ang pondong ibinigay sa public works. Unconstitutional din yan sapagkat malinaw sa ating saligang batas, Article 14, nandiyan yan, nakasulat yan, Section 5, na ang pangunahing dapat bibigyan ng prioridad pagdating sa budgeting ay ang Department of Education, hindi ang Public Works. At pangatlo, ito yung magdadalawang linggo ng pinag-uusapan, unconstitutional yung enrolled bill sapagkat puno ito ng blanco. Yung final bicameral conference committee report na pinakita namin na blanco, 28 line items ay blanco consisting of 13 pages. At kahit ito'y blanco, ito ay pinirmahan, rinatipikahan at inaprubahan at final sa House Bills and Index Service at ginawa ng enrolled bill. Unconstitutional yun dahil hindi ka pwedeng magpasa ng isang panukalang budget na punong-puno ng blanco. Korupsyon ang may tuturing dyan. Hindi sapat yun sapagkat ito'y paglabag na malinaw sa ating saligang batas. So ulitin ko, yung provision ng ating Constitution, I think Article 6, Section 29 yan na yung mga money collected on taxes levied for special purpose shall be treated as a special fund and shall be used only for that special purpose for which the collection was made.
Yan nga po yung 80% nung doon sa tinatawag na taxes levied on sin products, yung tabako, sigarilyo, alak, at yung mga matatamis na inumin. Malinaw yan at yung linabag ng kasalukuyang budget. Ayan ano yan kasong kriminal din yan Dahil yan, bawal na maglipat ka ng pondo at wag mong pakilaman yung special purpose fund. Yan ay para sa Universal Healthcare Law. Sapagkat ibang klase yung sa PNPA, iba yung sa PMA. Yan ay sa ilalim ng budgeting ng DILG at ng DND, ng Department of National Defense. Hindi mo pwedeng ihalin tulad ang struktura ng PMA at PNPA at yung mga iba pang katulad nitong education sector. Sapagkat ang mga propesor sa PNP ay sumasahod sa PNP. Mga pulis yun Yung mga propesor sa PMA ay sumasahod sa DND. Mga militar yun Navy or Air Force o kung anumang branch of service ng PMA. At ito'y ginawa lamang para maging bloated yung budget ng Department of Education at mapagtakpan yung trilyong pisong inilagak nila sa DPWH or Public Works at upang ikubli nga na higit na mababa yung funding o yung budget na ibinigay nila sa Department of Education. Nagpapasalamat kami, inamin nila na walang blanco yung pinirmahan ng Pangulo, yung GAA, sapagkat ito now gives rise to the bigger question. Sino yung makating kamay na nagpuno ng mga patlang o blanco doon sa Bicameral Conference Committee report? Yung Bicameral Conference Committee report ay hindi isang inosenteng dokumento. Ito ang pundasyon, ito ang basihan ng ating enrolled bill, yung General Appropriations Bill, yung GAB. Pag yan ay isinumite sa tanggapan ng Pangulo at yan ay napirmahan, magiging GAA yung GAB, magiging General Appropriations Act. At yung GAA natin ngayong 2025 is a clear fruit of a very poisonous legislative process. Inabando na ng ating mga mambabatas, lalo na yung miyembro ng BISCAM, yung kanilang sagradong mandato na bantayan, ultimo sentimo ng pera nating mga Pilipino. Somebody made a running computation and around 241 billion pesos ang halaga ng iniwang blanco. 241 billion pesos. Hindi birong pera ito. And again, balat by Coach Oli at Jay, daig pa ng mga barangay na nagpapasa ng konseho sa barangay ang taunang budget nila. Yung konseho ng barangay marunong magpasa ng budget Tanungin nyo sila, mag-interview, 40,000 mahigit ang ating konseho ng barangay. Mag-interview kayo. Tanong ninyo kung tama yung budget process sa dinaanan ng ating 2025 budget. Ganon din, yung ating magagaling na mga municipal councilors, city councilors at provincial board members, they know how to pass a proper budget. And they know, and they will attest to this, hindi ka pwedeng magpasa ng budget na merong blanco kahit isang sentimo. That is illegal, that is criminal, that is unconstitutional.